Mama, pupunta na po ba tayo sa Nueva Ecija? Oo nga, Mama, pupunta na po ba tayo sa bahay nila Lolo at Lola? Excited na po kami, Mama. Yay! Makikita na namin ulit sina Lolo at Lola. Napapangiti na lang si Chantal nang marinig ang sunod-sunod na pagtatanong ng triplets niya sa kanya. Kakasakay pa lang nila sa jeep na sasakyan nila para magpunta sa lugar na kinalakhan ni Chantal kung saan namamalagi ang mga magulang niya at ngayon nga ay excited na ang tatlong mga anak niya na makita muli ang mga magulang niya. Zel, iho, may bagong sakay. Tanungin mo kung saan ang tungo nila. Rinig ni Chantal na wika ng driver ng jeep na siyang ikinalingon na ni Chantal sa lalaking papalapit sa gawin nila. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ni Chantal nang makilala at makita mismo ng dalawang mata niya ang lalaking hindi niya inaasahang makita sa mga panahon na iyon. Si Zel, ang anak ng amo niya noong naging kasambahay siya sa mansyon ng mga Gallardo at ang lalaking alam niyang may parte na sa puso niya. Ang lalaking alam niyang hindi niya matatakbuhan dahil sa tatlong mga mukha na alam niyang kaparehas na kaparehas ng lalaking kaharap niya sa mga panahon na ito. Chantal, tila natutulos na wika ni Zel habang naeestatwa na sa kinatatayuan niya. Hindi niya aakalain na sa ilang taong tila walang kulay, ang buhay niya ay makikita niya pala ang babaeng alam niyang siyang tanging nagpapakulay sa buhay niya. At iyon si Chantal Suarez, ang kasambahay nila at ang babaeng pinakamamahal niya. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Ikaw ba ang bagong kasambahay? Flexible ka ba? Kaya mo bang gawin ang lahat ng maiutos dito? Kung hindi ay huwag ka nang mag-atubiling pumasok pa na maging kasambahay sa mansyon na ito. Tanong ng mayordoma. Napapangiti lang si Chantal dahil tila yata ay tinatakot na siya ng mayordoma na siyang sumalubong sa kanya sa pagdating sa mansyon na papasukan niya. Tila ay binabantaan na siya nito sa posibleng mangyayari. Pero dahil likas na matapang si Chantal ay hindi niya na binigyang pansin pa ang naging pananakot ng mayordoma sa kanya. Naku, kayang-kaya ko po ang lahat ng bagay. Flexible na flexible yata ito, Manang. Ipinakita ni Chantal ang braso niya na siyang pinagtasan lang ng kilay ng mayordoma. Pinapasok na siya nito at saka ay tinuruan kung saan siya mamamalagi habang nakatira sa mansyon. Samantala, si Zel naman ay nagmamadaling lumabas ng kwarto niya habang tinatawag ang mayordoma. Manang, kailangan ko ng isang kasambahay. Ang mayordoma naman na narinig iyon ay mabilis na napapalabas sa quarters ng mga kasambahay. Mayordoma, opo, papupuntahin ko dyan, sir. Naglibot ng paningin ang mayordoma pero ni isa sa mga kasambahay nila sa mansyon ay puro nagtatrabaho na. Wala ni isa sa mga ito ang may bakante kaya nang pumasok sa isip niya, si Chantal ay mabilis na bumalik ang mayordoma sa loob ng quarters at saka ay hinarap na si Chantal na ngayon ay nag-aayos na sa mga gamit nito. Chantal, maghanda ka na, iha. Dadalhin ka ni sir sa lakad niya. Kailangan niya na makakasama. Hindi ko alam kung ano ipapagawa niya sa'yo pero dahil lang sabi mo ay flexible ka naman, ikaw nang sumama. Huwag ka nang magtanong pa at maghanda ka na lamang sa pagbaba ni sir mula sa kwarto niya. Doon ka na maghintay. Mula sa kwarto niya, doon ka sa salas magantay. Hindi na nakaangal pa si Chantal nang mabilis nang lumabas ng quarters ang mayordoma. Wala na siyang nagawa pa kundi ang maghanda na lang sa unang trabaho niya sa mansyon kasama ang anak ng amo niya. Gaya ng naging utos ng mayordoma ay naghintay si Chantal sa may salas. Nang makita na nga ang pagbaba ng lalaking alam niyang anak ng amo niya ay mabilis nang napapatayo si Chantal. Akmang babatiin na niya ang lalaki nang hagisan siya nito ng susi. Magtatanong pa sana siya kung para saan ang susi nang makita naman ang pag-alis ng lalaki sa harapan niya at ang paglalakad na nito palabas. Bagay na siyang ikinataranta ni Chantal
at sinundan na ang lalaki sa labas. Sad nga ni Chantal. Sir, aanhin ko po ang susi. Si Zell naman na narinig yun. Napapalingon na nga lamang sa dalaga. Para saan ba ang susi? Pambabara ng lalaki sa dalaga na siya'y kinanguso na lamang nito. Napakamot sa ulo si Chantal at nahihiyang napatingin sa lalaki. Hindi po kasi ako marunong magmaneho, sir eh. May alam ako ng kaunti sa pagmamaneho pero ayoko pa rin pong subukan. Wala po akong lisensya. Hindi pa po ako handang makulong lalo na sa unang araw po ng trabaho ko. Nasaan ba kasi si Manong Max? Magpapahatid ako sa hotel kung saan ko imimit ang bigating investor ng kumpanya. Tanong ni Zell. Si Chantal na siyang hindi pa kilalang lahat ng tao sa buong mansyon, napapakamot na lamang. Sino po si Manong Max? Nakangiwing wika ni Chantal sa lalaki nang makita kung paano nagsalubong ang kilay ng amo niya sa kanya. Mabilis na nga lamang siyang nagsalita para magpaliwanag. Bago pa lang po akong kasambahay, sir. Ngayon lang din po ako nakarating kaya wala pa po akong pagkakataon na makilala ang lahat ng nasa loob ng mansyon. Sa sinabing iyon ni Chantal, ay doon na napapatingin si Zell sa kanya. Bahagyang nahiya si Chantal nang makita kung paano siya pinasadahan ng tingin ng lalaki. Tila ay naging conscious tuloy siya sa katawan niya dahil sa pamamaraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Sakay na, wika na lang ni Zell na siyang sinunod na lang ni Chantal at hindi na umangal pa sa lalaking amo. Habang bumabiyahe sila, ay tila nahihiya si Chantal, lalo na at ang lalaking amo ang nagdadrive. Hindi naman sana big deal iyon pero dahil siya ang sakay, ay tila nahihiya siya. Okay pa sana kung may driver silang kasama at silang dalawa ang sakay dahil hindi siya magiging awkward sa loob. Pero ngayon na ang lalaking amo ang nagdadrive, ay tila nagiging iba na ang naging dating noon sa pagitan nila. Binaliwala na lang ni Chantal ang mga isiping iyon at naging alerto na sa mga kilos ng amo. Kailangan ay handa siya sa magiging utos nito sa kanya. Kunin mo ang cellphone ko at tawagan mo ang... Hindi pa man natapos si Zell. Right away, sir. Sagot agad ni Chantal dahil handa siya sa magiging utos nito sa kanya. Hindi pa man tapos, sa sasabihin ng amo ay mabilis na niyang sinunod ang iniutos nito sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone ng lalaking amo sa may compartment ng kotse nito at saka ay sinunod ang naging utos nito sa kanya. Tawagan si... Mabilis na napakunot ang noo ni Chantal nang hindi na maalala kung sino ang iniutos ng amo na tatawagan niya. Sino nga po pala ang tatawagan ko, sir? Kapag kuwan ay pagtatanong ni Chantal, sa amo na ngayon ay namamangha nang nakatingin sa kanya habang naroon na ang maliit na ngisi sa labi nito. Nang makita iyon ng dalaga, ay tila doon na siya na estatwa. Hindi niya aakalain na makikita niya ang pinakamagandang ngiti na alam niyang hindi niya inaasahang makikita niya sa labi ng lalaking amo. Si Zell naman nang mapansin na kanina pa nakatitig si Chantal sa kanya, lalo na nang maalala ang maliit na ngiti sa labi niya, ay napapatikim na at umiwas na ng tingin. Tawagan mo ang sekretarya ko. Pag-uutos na ni Zell sa dalaga. Mabilis namang napatango si Chantal at hinanap na sa contacts nito ang iniutos ng amo niya. Nang masagot na ang tawag, ay mabilis na itong inilapit ni Chantal sa lalaking amo. Zell, handa na ba ang lahat sa hotel? Ano, makakasunod ka ba ron? Sana po ang lahat, sir. Pero mukhang hindi na ako makakasunod dahil walang magbabantay sa mama ko sa hospital. Pero don't worry po, everything is already settled at the hotel. The reservation, the VIP room and all. Okay na po ang lahat. Inasikaso ko na po yon bago ako nagpunta sa hospital. Sagot ng sekretary ng binata, maririnig na lang ang malalim na pagbuntong hininga ni Zell sa loob ng sasakyan habang nakikinig sa naging sagot ng sekretarya. Gusto niya sanang papiliin ng dalaga kung ano ang uunahin nito, ang trabaho ba o ang pamilya nito. Pero alam niyang
Ang ina na lang nito ang tanging mayroon ng dalaga. Ayaw niyang maging masama sa sekretarya lalo na at ito na ang kasama niya noong hindi pa masyadong bigatin ang kumpanya niya. Hindi ito uma-absent kung hindi masyadong kailangan. Kahit birthday nito ay pumapasok ito sa kumpanya kaya alam niya kung gaano ito ka-dedicated. Ngayon lang talaga ito naging absent at dahil nataon pa na kailangan niya ito ay nag-request na siya na kahit yung reservation na lang at ang preparation sa naturang hotel na ang gawin nito. Bagay na siyang nagawa na nga ng sekretarya. Okay, papunta na rin ako sa hotel. Praying for a fast recovery. Habang nakikinig sa naging usapan ng lalaking amo at ng sekretarya nito ay hindi na maiwasan ni Chantal ang mamangha sa lalaki. Hindi niya akalain na sa masungit nitong mukha, sa likod pala nun ay may mabuting puso pala ang lalaki. Ang akala niya ay puro pagsusungit lang ang alam nito. Mabuti rin pala ang puso nito at dahil doon ay hindi na maiwasan ni Chantal ang pagkahangaan na ang lalaki. Swerte naman ang sekretarya mo, sir. Kapag huwan ay wika ni Chantal na siyang ikinakunot ng noon ni Zel. Bakit? Ano namang ikinaswerte niya? Kasi may boss siyang mabait at understanding na kagaya mo. Kung iba yun, baka kahit naghihingalo na ang ina ng sekretarya mo, hindi pumayag. Ganun kasama ang iba. Buti na lang at napunta siya sa mabait na boss na kagaya mo. Mabilis na napaangat ang gilid ng labi ni Zel. Paano mo nasabing mabait ako? Hindi mo pa nga ako nakikilala eh. First day mo pa nga lang. Tingnan mo mamaya. Doon mo huhusgahan kung mabait ba talaga ako hindi. Lalo na pagdating sa mga investors ko. At papalpak-palpak ka. Hala, bakit naman nasali ako, sir? Hindi naman akong sekretarya mo ah. Eh bakit hindi kita isasali? Kaya nga dinala kita kasi ikaw ang gusto kong mag-asikaso sa lahat ng mga iuutos ko. Sa narinig ay mabilis na napatawag si Chantal sa iilang santo na gagabay sa kanya. Nang makarating na nga, sa naturang hotel ay tila hindi na matanggal-tanggal si Chantal sa kinauupuan niya. Hindi siya handa sa lahat ng utos nito, natatakot siya na baka ay magkamali siya at matanggal sa unang araw ng trabaho niya. Ganun na lang ang gulat ni Chantal nang biglaang bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumungad sa kanya ang medyo naiinis ng mukha ni Zel na ngayon ay nagsasalubong na ang kilay habang nakatingin sa gawin niya. Sino ba ang amo dito sa ating dalawa? Baba na. Baka malita ko sa deal namin ng investors ko sa kumpanya. Hindi na nagmatigas pa si Chantal at bumaba na ng sasakyan. Pagkapasok pa lang nila sa loob ng hotel ay sinalubong na sila ng kalamigan dahil sa aircon. Dahil doon ay halos yakapin na ni Chantal ang kanyang sarili. Magbihis ka ng formal attire. May damit nang nakahanda para sa iyo kaya sumama ka muna sa isang tauhan dito sa hotel. I have it all ready. Magbihis ka at ikaw na muna ang magiging sekretarya ko sa araw na ito. Hindi na nakaangal pa si Chantal at sinundan na ang babaeng empleyado sa hotel. Nagbihis na siya ng secretarial uniform at doon ay tila hindi na matanggal-tanggal ang mga mata niya sa malaking salamin na nasa harapan niya. Bagay na bagay sa kanya ang suot niya. Pangarap niya ang maging isang sekretarya, ngunit dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ay tila hinihila siya ng pangarap niyang iyon pababa. Nang magsawa ay nagpunta na siya sa private room na siyang pagkikitaan ng mga bigating investors. Kailangang maging formal siya at magalang. Hindi man maalam sa trabahong iyon, ay ginawa ni Chantal ang lahat ng makakaya niya para sa lalaking amo. Gaya ng naging instruksyon sa kanya, binati niya ang mga investors at saka ay pinagbuksan ng pinto. Nang makapasok na ang iilang kalalakihan na alam ni Chantal na bigatin sa business world, ay sumunod na siya sa mga ito papasok sa loob at saka ay maingat na isinara na ang pinto. Nang matapos ay tumayo siya, di kalayuan sa mga nakaupong mga kalalakihan na ngayon ay nag-uusap-usap
na tungkol sa negosyo. Dalawa silang nakatayo sa gilid. Siya na kasambahay ni Zell at umaaktong sekretarya at ang assistant ng amo niya na si Jacob. Grabe, aura pa lang nila malalaman mo talagang mga bigatin. At saka ang gwagwapo ng mga lalaki, Jake. Halos bumubulong-bulong na wika ni Chantal sa lalaking katabi niya. Ganun na lang ang gulat ni Chantal nang makita kung paano kumislap ang mga mata ng lalaking katabi niya at kung paano ito naglaway habang nakatingin sa mga bigating bisita. Iisa lang ang pumasok sa isip ni Chantal sa mga panahong iyon. Bakla ang kasama niya. Bakla ka? Hindi na mapigilang wika ni Chantal na siyang halos ay hindi na mawari ng lalaking katabi niya. Sininyasan siya nitong huwag siyang maingay pero huli na ang lahat dahil nakatingin na ang iilang kalalakihan sa gawin nila. Sa paglingon ni Chantal sa gawin ng lalaking amo ay doon na napapangiwi ang dalaga. Nakita niya kung paano na sumama ang mukha ng lalaking amo dahilan para gusto na lang niyang tampalin ang bibig niya. Siya ba ang sekretarya mo, Mr. Gallardo? I heard she's a legend. She excels in every details of work at talagang dedicated sa trabaho. Hindi pa nakakapagsalita si Zell. Ay muli nang nagsalita ang isa sa mga investors na kamiting niya ngayon. Come here, miss. Sit with us. Nakakahiya naman na patatayuin ang hinahangang sekretarya ng isang Zell Gallardo. Dapat ay ginagalang ka, hindi ba Mr. Gallardo? Napatingin si Chantal sa lalaking amo at nakitang napapatikim ito. Palihim siya nitong sinenyasan na umupo na nga lamang kasama sila. Dahilan para halos mga tugnang tuhod ni Chantal sa kaba. Actually, Mr. Ocampo, she's not. Hindi pa man tapos sa sasabihin si Zell ay nagsalita na ang lalaki, bagay na siyang ikinaputol na sa akmang pagsabi ni Zell na hindi ito ang sekretarya niya, kundi ay temporaryo lang na gumanap na sekretarya. What can you say about the rumors about you being the best and legendary secretary out of all company? Kay ganda siguro ng feeling nun, no? Anong masasabi mo? Si Chantal na hindi na alam ang sasabihin dahil hindi naman siya gaanong maalam. Sa English ay napapangisi na lang at sinabi na ang mga katagang pumasok sa isip niya ng mga oras na iyon. Maliit na bagay. Mapaglarong wika pa nga ni Chantal sa mga kalalakihan. Tila sa narinig ay natahimik ang 4 na sulok ng private room na inukupan nila. Kahit si Zell ay napapatampal na lang sa noo nito, bagay na siyang ikinangiwi na ng dalaga. Ngunit ilang minuto lang ang nakalilipas, biglaan na lamang napuno ng tawanan ng private room. Bagay na siyang ikinagulat na nina Zell at Chantal. I think I like you. Kangising wika ng isang bigating lalaki, bagay na siyang ikinamulanan ng mukha ni Chantal. Ngayon lang siya nakatanggap ng compliment, kaya hindi niya maiwasan ang mamula. Hindi sa hiya, kundi sa kilig lalo na at gwapong lalaki ang nagsabi nito sa kanya. Nasa ganoong posisyon si Chantal nang mapansin na tila ay kanina pa may nakatingin sa kanya. Mabilis siyang napalingon sa paligid. Ganoon na lang ang gulat niya nang makitang si Zell pala iyon. Ang lalaking amo niya na kanina pa nakatingin sa kanya at ngayon nga ay nagsasalubong na ang kilay nito sa hindi niya malamang dahilan. Okay ka lang, sir? Ganoon na lang ang pagkunot ng noo ng dalaga nang hindi siya pinansin ng lalaki, bagkus ay nakipag-usap na ito sa mga kaharap na investors. Anong problema niya? Kanina ay tingin siya ng tingin sa akin tapos ngayon deadman naman ako sa kanya. Nagkibit balikat na lang si Chantal sa naiisip niya. Mukhang masaya ang makasama sa iisang kumpanya ang sekretaryang katulad niya, Mr. Gallardo. Her bubbly ambience, yung mga ngiti niya at ang mga salita niya. I am sure, hinding-hindi ka kailanman malulungkot sa trabaho mo sa kumpanya dahil sa kanya, Mr. Gallardo. Sa narinig ay napapangiwi na si Chantal. Hindi niya mawari kung ano ba ang mararamdaman. Kung magiging masaya ba siya sa compliment na sinasabi ng lalaki o ang matawa
dahil hindi naman siya ang sekretarya na siyang kilalang pinaka-the best na sekretarya sa larangan ng negosyo. Samantala, si Zell naman ay napapangisi na. Napapatingin siya sa gawin ng dalaga na ngayon ay napapalingon na sa gawin niya. Yes, masaya nga ang makasama siya, Mr. Ocampo. Tila sarkastikong wika ni Zell na siyang ikinasalubong na ng kilay ng dalaga. Napansin nito ang pagkasarkastiko sa boses niya, bagay na siyang ikinasama na nito ng tingin sa kanya. Dahil kilala siya sa pagiging snob at masungit ay binaliwala na niya ang naging tingin ni Chantal sa kanya, bagay na halos ay ikinausok na ng ilong ng dalaga. Nasa ganoong posisyon si Chantal nang biglaang tumayo ang isa sa mga investors na ngayon ay nakangiti na sa kanya. Why don't we eat now? I guess it's already settled dahil sa magandang binibini rito. Ang lahat ay nasa tamang kalagayan na. Kung si Chantal ay nagtataka sa kung anong ibig sabihin nito, si Zell naman ay halos napangangana. Are you sure, Mr. Ocampo? Hindi ko pa nadidiscuss ang lahat, baka magbago pa ang isip mo. Bakit? Ayaw mo ba kaming mag-invest sa kumpanya mo, Mr. Gallardo? Of course, gusto ko, sir. Saad naman ni Zell. Then it's settled all thanks to this bubbly woman here. Everything's settled. Actually, she's not. Sa muli ay hindi na naman nakapagtapos ng pagsasalita si Zell. Dahilan para ang ikalawang subok niya sa pagsabi na hindi ito ang totoong sekretarya niya, ay naudlot na naman. Let us eat now. Tara na sa labas at kumain. Aya ni Mr. Ocampo. No need, Mr. Ocampo. May ipinahanda akong pagkain para sa atin. Saad naman ni Zell. Tumingin si Zell kay Chantal at saka ay akma na sana nitong uutusan ang dalaga ng pigilan na siya ng isang investor. Si Mr. Ocampo. Hindi na kailangan yan, Mr. Gallardo. Napag-usapan na namin na sa buffet table na lang tayo kumain. Since settled na naman ang meeting nating ito, why not eat in the buffet table in which malayang makakapili ang sekretarya mo? Gusto naming makita kung paano siya kumain kaharap ang iba at hindi lang ikaw ang kasama niya. Isa pa, gusto naming makapili siya ng pagkain, yung gusto talaga niya. Hindi na nakaangal pa si Zell dahil mismong ang investor na ang nagsabi na gusto nilang sa buffet table na kumain. Inutusan na niya ang assistant niya na ikansela na ang pagkaing in order nila at ihalili ang isang buffet table para sa kanila. Tiningnan ni Zell ang kasambahay sa mansyon nila at nakitang nag-e-enjoy na ito sa pakikipag-usap sa mga investors niya dahil ito naman ang dahilan kung bakit nakuha niya ang tiwala ng mga investors na talaga namang gustong-gusto niyang mag-invest sa kumpanya niya ay hinayaan na niya ang dalaga na kausapin na ang mga ito. Natapos ang araw na halos ay ngiting-ngiti si Chantal habang nakikipag-usap sa mga investors. Hindi aakalain ng dalaga na mangyayari pa pala ang araw na makakausap niya ang alam niyang mga bigating mga tao sa larangan ng negosyo. Alam niyang pansamantala lang ang lahat dahil hindi naman siya ang inaasahan ng mga ito na magaling na sekretarya. Pero kahit na ganoon ay hindi na mapag-ibsa ng saya ang puso ni Chantal. Ngiting-ngiti ka. Dahil ba yan sa mga masasarap na pagkain na nabudol mo sa hotel? Tanong ni Zell. Napailing na lamang si Chantal. Hindi hindi naman ako ganun kababaw. Isa na yun sa nagpapasaya sa akin, syempre minsanan lang yun. Pero ang mas nakakapagpasaya sa akin yung may mga nakausap ako ng mga bigatin na negosyante. Dream come true yun. Si Zell na kanina pa nag-iisip kung paano mag-thank you sa dalaga na papatikim na lang. Lalo na nang marinig ng dalaga pa mismo ang nagte-thank you sa kanya. Bakit nagte-thank you ka? Ako ang dapat na gumawa niyan. Wala, naisip ko lang na ikaw ang dahilan kung bakit natupad ang isa sa mga pangarap ko. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit nakuha ko ang mga investors. Ikaw ang trophy ngayon ng kumpanya ko. Sabi pa ni Zell. Hawa, grabe ka naman sa trophy sir, baka lumaki ang ulo ko. Sabay natawa pa si Zell.
Napailing-iling na lang si Zell sa naging biro ng dalaga sa kanya. Unang araw pa lang ng pagsasama nila, sa trabaho ay magaan na kaagad ang loob niya rito. Bagay na tila ay siyang nagpakaba na kay Zell. Ito ang unang beses na gumaan ang pakiramdam niya sa isang tao ng ganoon kadali. May trust issue siya sa buhay, kaya halos lahat ng napapalapit sa kanya ay hindi niya kaagad pinagkakatiwalaan, dahilan para na ilalayo niya ang sarili sa iba. Pero si Chantal, kahit na wala naman itong ginagawa, ay kusa na kaagad siyang nakakaramdam ng katiwasayan at tila ay magaan na ang loob niya sa dalaga. Kahit na hindi naman ito nag-effort na makuha ang loob niya, ay kusa nitong nakukuha ang tiwala niya. Bagay na siyang bago lang kay Zell. Gayon pa man ay binaliwala na iyon ng binata sa pag-aakalang wala lang ang pakiramdam niyang iyon. Lingid sa kaalaman niya, iyon na pala ang simula ng kakaibang pagtibok ng puso niya para sa dalaga. "Good morning, sir." Bibong pagbati ni Chantal kay Zell nang makababa ito mula sa hagdan. Ilang linggo na ang lumipas magmula noong napasama siya sa hotel kung saan nakausap niya ang mga bigating investors, at magmula noon ay palagian niyang binabati ang lalaking amo na siyang ikinailing-iling naman nito. Ngumiti lang si Zell sa ginawang pagbati ni Chantal sa kanya. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang magsalita si Chantal. Papunta na po kayo sa kumpanya niyo, sir? Tanong pa ni Chantal. Hindi, may pupuntahan akong mahalagang event, bakit? Tanong naman ni Zell. Naroon po ba ang mga poging investors mo sa kumpanya? Pasilip naman po kahit isang segundo lang. Napapangisin na lamang si Zell sa naging banat ni Chantal sa kanya. Huwag na, baka matakot pa sila sa pagmumukha mo. Anong matakot? Nung nakaraan nga halos ayaw nang umalis ng mga mata nila sa akin eh. Napapiling na lamang si Zell sa narinig. Hindi mo po ba kailangan ng sekretarya kagaya noon? Available at ready ako and ready to mingle. Pagbibiro pa nga nito. Nakangisi na lamang ang lalaki. Ganun na lang ang gulat ni Chantal nang mahina siyang itinulak ng lalaki. Naamos sa may noo gamit ang hintuturo. Bagay na siyang ikinanguso na lamang ng dalaga. Aalis na ako. Isa pa, nandun na ang pinakamagaling kong sekretarya kaya hindi na kailangan pa ang presensya mo, magtrabaho ka na lang dito. Umalis na nga ito at kinausap ang sekretarya. Pero saad ng kanyang sekretary, "Sorry po sir, mukhang hindi po ako makakaharap sa investors dahil may ubo at sipon ako. Sorry po talaga." Napabantong hininga na lamang si Zell. "Okay lang, hindi naman po pwedeng pilitin ka. Magpahinga ka na lang at magpagaling." Akmang magdadrive na si Zell palabas ng gate nang makatanggap naman ng tawag. Nagsalubong ang kilay niya sa inis. Si Mr. Ocampo, ang isa sa mga investors niya. Saad nga nito, "Mr. Ocampo, may kailangan ka po ba?" "Hindi naman sa may kailangan pero there's one thing na gusto kong i-request sa'yo, Mr. Gallardo." "Ano po yun?" "Yung sekretarya mo. I want her to come with you. Gusto ko siyang makita sa event na to." Saad pa ni Mr. Ocampo. Hindi na nakaangal pa si Zell dahil request iyon ng pinakaimportanteng tao sa kumpanya niya. Isa pa, gustuhin man niyang sabihin sa lalaki na hindi iyon ang totoong sekretarya niya na siyang kilala sa pagiging legendary sa balat ng negosyo. Ngunit ay ayaw niyang sa cellphone niya lang sabihin ang katotohanan. Parang magiging informal kapag ginawa niya iyon. Bagay na siyang hindi na niya ikinaangal pa. Chantal, "Oh sir, bakit nandito ka pa? Diba dapat ay nasa event ka na? Hindi ka na tumuloy sir?" Naguguluhang sabi ni Chantal Zell. "Magbihis ka." Dahil sa narinig ay mabilis na naihagis ni Chantal ang walis na hawak-hawak niya at saka ay napapatakip sa katawan niya. "Bakit ako magbibihis, sir? At dito talaga sa harapan mo? Dito talaga sa sala? Pwede naman na sa kwarto pero ang problema hindi kita type, sir." Sunod-sunod pa nga na wika ni Chantal na siyang ikinatimpi na ni Zell. "Magbihis ka, dadalhin kita sa event, maghihintay ako ng ilang minuto. Kapag hindi ka pa nakabihis, iiwan talaga kita rito." Magsasalita pa sana si Chantal
Pero dahil alam niyang seryoso ang lalaki sa sinabi nito, naiiwan siya nito, ay hindi na siya ang atubiling magsalita at halos ay liparin na ang banyo ng mga kasambahay para mabilisang maligo at makapagbihis na. Tapos na ako, sir. Parang hinahabol ng mga kawatan na wika ni Chantal. Si Zell naman ay napapatayo na at napapatingin na sa dalaga. Ganoon na lang ang pagnganga ni Zell nang makitang maayos na ang dalaga sa ganoon kaikling oras na ibinigay niya para rito. Maganda na ba ako, sir? Sa tingin mo, mabibitag ko ang puso ni Mr. Ocampo mamaya? Bakit yan ang suot mo? Magbihis ka. Hindi yan bagay sa'yo, hindi maganda. Striktong saad naman ni Zell. Para lang nagsinungaling si Zell sa sarili niya dahil kahit ang mga mata at puso niya ay iisa lang ang sinasabi. Nagagandahan siya kay Chantal. Bagay na bagay sa dalaga ang suot nitong bestida kung saan nakahapit ang may parting baywang nito dahilan para kitang-kita ang kurba ng katawan nito. Anong hindi maganda? Ilang linggo ko tong hinanda para kapag ipinatawag mo ko ay may maisusuot ako. Tara na, nagmamadali ka, sir, di ba? Sayang naman ang oras. Sabi ni Chantal hindi na nakaangal pa si Zell dahil kailangan na nga nilang magpunta sa dadarausan ng event. Nang makarating sa kilalang hotel, ay sabay na silang pumasok. Doon na nga sila sinalubong ni Mr. Ocampo na kanina pa pala naghihintay kay Chantal. I'm glad you came. Nakangiting wika ni Mr. Ocampo at nakipagbeso-beso pa nga kay Chantal na siyang tila ay ikinangisay na ng puso ng dalaga. Nakita naman iyon ni Zell dahilan para tila ay nag-uusok na sa inis ang ilong ng lalaki sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, hindi niya pinigilan ng dalawa na magkwentuhan dahil importanteng tao pa rin si Mr. Ocampo sa kumpanya niya. Ang akala ni Zell ay ma-e-enjoy niya ang naturang event kung saan makakasama niya ang mga bigating tao sa business world, pero mukhang nagkakamali siya dahil inis at galit lang ang nararamdaman niya lalo na sa tuwing napapatingin siya sa gawin ni na Chantal at Mr. Ocampo na siyang nagkakasiyahan na kanina pa. Saad ni Chantal. Sir, may sasabihin pala ako. Huwag ka mong magagalit ha. Sagot naman ni Mr. Ocampo. Of course, bakit naman ako magagalit? At bakit parang kinakabahan ka? Himala ang isang legend at pinaka-the best sa sekretary kung saan kinakain lang ang iba't ibang lengguwahe. Ay, kinakabahan na ngayon sa harapan ko. Ganon na ba kasama ang mukha ko at natatakot ka? Sagot naman ni Mr. Ocampo. Gusto sanang matawa ni Chantal sa biro ng lalaki sa kanya. Pero dahil alam niyang kailangan niya nang sabihin ang katotohanan, dahil alam niyang mali ang kasinungalingang dinadala niya, ay nagseryoso na siya. Kasi po, hindi naman po talaga ako ang totoong sekretarya ni Sir Gallardo. Pag-amin na nga ni Chantal kaya kumunot ang noo ni Ocampo. What do you mean? Anong hindi talaga ikaw ang totoong sekretarya? Hindi po ako yung legendary at saka pinaka-the best. Nataon lang naman po talaga na wala yung sekretarya niya kaya hinila po niya ako. So you mean you are not his secretary at kasambahay ka lang? It doesn't suit you ang mga babaeng kagaya mo na siyang kayang dalhin ang aura ng paligid ay bagay na maging sekretarya ng isang bigating kumpanya. May kinuha nga ito sa bulsa at ibinigay kay Chantal. If you want to pursue secretarial, tawagan mo lang ako. Pero hindi po kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya malabo pong sinasabi niyo, sir. Saad naman ni Chantal. Trust me, hindi malabo ang pangarap mong yan. Isa pa, hindi ka naman kaagad sasabak eh. May ilang buwang training ka pa. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglaan na lamang na pumulupot ang braso ng kung sino kay Chantal. Saad naman ng lalaking yun. She's mine. Si Zell pala yun. Si Chantal naman ang makabawi mula sa matinding pagkagulat lumayo sa lalaking amo. Ngunit talang segundo pa lang siyang nakakalayo, muli dito ay hinila na naman siya ng amo at mahigpit na hinawakan ng bewang. Ano sa tingin mong ginagawa mo, sir? Baka akalain ni Sir Ocampo na hindi na natapos pa ang sasabihin ni Chantal ng biglang, She's working for me.
At wala akong planong ipamigay ang mga empleyado ko sa iba. Wala akong plano na bitawan siya kahit pa ang konektado naman ang kumpanya nating dalawa at investor kita. Napanganga naman sa gulat si Chantal at hindi nakaangal lang igiya na siya ng lalaking amo palabas ng naturang hall. Ilang minuto pa lang sila roon sa naturang lugar pero heto na sila at naglalakad na paalis palayo sa lugar kung saan natagpuan ni Chantal ang panandaliang saya sa buhay niya. Teka lang sir, hindi ba dapat nasa loob pa tayo? Kakarating lang natin dapat nakikihalubilo muna tayo sa ibang mga negosyante. Baka ma-misinterpret nila ang pagalis mo. Anong pakialam ko kung ma-misinterpret nila? At anong pakialam ko sa iisipin ng lalaking yon? Kahit gaano pa siya kaimportante sa kumpanya ko, kapag empleyado ko na, ang pinapakialaman hindi ko mapapatawad. Napapabuntong hininga na lang si Chantal nang makita ang padabog na pagtalikod ni Zell sa kanya. Napapailing-iling na lang siya dahil sa kakaibang ugali na ipinapakita ng lalaking amo sa mismong harapan niya at ng mga taong alam niyang importante sa lalaki sa kumpanya nito. Hindi niya aakalain na dahil lang sa kanya ay magkakaganoon na ang lalaking amo sa mga importanteng tao sa buhay nito, lalo na sa trabaho nito. Ano pang ginagawa mo? Get in the car. Malamig ang boses na wika ni Zell na siyang ikinataranta na ni Chantal. Gusto man niyang pigilan ang lalaki sa tuluyang pag-alis ay alam niyang wala na siyang magagawa pa. Mukhang bad trip na ang lalaki kaya hindi na siya nagsalita pa. Nang makarating sa mansyon ay hindi na nag-atubili pang magsalita si Chantal. Hinayaan niya ang lalaking magpalamig muna at pagkaisipin ang gusto nitong isipin. Kahit na ano pang pagbaliktad niya sa lahat ay wala siyang karapatang manghimasok kaya nanatili na siyang tahimik. Lumipas ang ilang araw at linggo nang walang imik si Zell sa kanya. Naging mas malamig pa ito kaysa noong una niyang kita sa lalaki. Mas naging tahimik ito kaysa noong unang kita niya rito. Kung noon ay nakikita niya pa ito sa umaga para pumasok sa kumpanya, ngayon ay hindi na niya ito mahagilap pa. Maaga itong pumapasok sa kumpanya at sa gabi naman ay halos hating gabi na itong umuuwi. Bagay na siyang tila ay nagpabahala na kay Chantal. Wala siyang ginawa. Alam niya yon sa sarili niya ngunit bakit pakiramdam niya ay may kasalanan siya. Iyan ang palagi ang umiikot sa isipan ni Chantal ng mga panahong iyon. Kinaya niya noong una ang pagbabago ng ugali ng lalaking amo sa lahat. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay hindi na niya kinaya pa. Kaya nang makahanap ng tiyempo ay mag-isa niyang hinintay ang lalaking amo sa may salas kahit pa alam niyang mapapagod siya kinabukasan dahil sa walang tulog. Bilang isang kasambahay, maaga silang gumigising para gawin na ang trabaho nila. Pero ngayon ay mas priority kay Chantal ang makausap ang lalaki nang hindi naaapektuhan ang trabaho niya kahit pa alam niyang kalusugan niya ang maaapektuhan sa ginagawa niya. Gayunpaman ay mas pinili niya ang isakripisyo ang tulog niya para sa ikakatiwasay ng isip niya. Sa ilang oras na paghihintay, halos ay mahulog na ang mga mata ni Chantal sa pagkaantok, ngunit pinigilan niya ang sarili niyang mapapikit. Nasa ganoon siyang posisyon nang marinig niya ang pagbukas ng pinto dahilan para ay halos magising ang diwa ni Chantal at mabilis na siyang napapatayo para salubungin ng lalaking amo. Ganun na lang ang gulat ni Chantal nang makita ang akmang pagkatumba ni Zell dahilan para mabilis siyang tumakbo at sinalo ang lalaking amo sa pamamagitan ng pagyakap dito. Inaalalayan ng lalaki sa ganoong paraan. Bakit naglalasing ka, sir? May problema ka po ba? Ganun na lang ang gulat ni Chantal nang makitang bigla ang pagtawa ni Zell sa kanya. Kahit pa alam niyang seryoso niyang kinakausap ang lalaking amo. Sir, bakit ka tumatawa? Seryoso kung nagtatanong dito. Hindi ba obvious kung bakit naglalasing ako? Problema sa'yo, ang manhid-manhid mo.
Mabilis na napakunot ng noo si Chantal sa narinig. Wala siyang maisip na ginawa niya para maglasing ang lalaki ng ganun. Inalalayan niya muna ito. Paupo ng sofa at nang akmang aalis na nga sana siya. Sa harapan nito ay nabigla naman siya sa biglaang paghawak ni Zell sa braso niya para pigilan siya sa pagalis. Hindi ba talaga halata, Chantal? Ang alin, sir? Gusto kita. Bigla ang pag-amin nga ni Zell. Si Chantal na siyang narinig ang katagang yon tila na bato sa kinatatayuan. Tila pakiramdam niya, nabibingi na nga siya. Kaya ngayon ay kung ano-anong naririnig niya. Ano? Parang nabibingi na yata ako, sir. Gusto kita, Chantal. Gustong gusto kita. Tila napipi ng ilang minuto si Chantal sa narinig. Pilit niya ang pinoproseso sa utak niya ang mga katagang yun. At ang maintindihan na nga ay napapatitig na nga siya sa lalaki. Si Zell naman na lasing pa ay tila nabalik na nga sa diwa lalo na nang makita kung paano tumitig si Chantal sa kanya. Mas lalo pa siyang napahiya nang makita kung paano tumawa si Chantal sa harapan niya. Anong tinatawa-tawa mo? Yun lang ang dahilan mo kaya iniwasan mo ko? Kaya ang lamig-lamig mo. Kaya hindi ka na mahagilap dito sa mansyon. Si Zell na narinig yun ay tila nainis na. Tila minamaliit ng dalaga. Ang nararamdaman niya kaya ngayon nahihiya siya sa sarili niya. Mabilis siyang tumayo at takma na sana nga alis nang may sinabi naman si Chantal na alam niyang nagpagaan sa loob niya. Gusto din kita. Pag-amin ni Chantal sa lalaking amo na ngayon ay tila na-estatwa na sa kinatatayuan. Lumingon siya sa gawin ng dalaga at gano'n na lang ang gulat niya nang sinalubong siya ng yakap ng dalaga. Gustong gusto kita, Zell. Doon nga nagsimula ang sekretong relasyon ng dalawa. Dahil alam naman ni Chantal na bawal ang relasyon nila dahil amo niya ang lalaki, ay pinili niyang isekreto muna ang lahat. Naging intimate sila sa relasyon nila. Naroon ang halik at malalim ang intimasyon sa katawan nila hanggang sa may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Ang akala ni Chantal ay okay lang ang lahat hanggang sa biglaan siyang pinatawag ng amo niya, ang ina ni Zell. Ma'am? Hindi na nakapagsalita pa si Chantal nang pagkapasok niya ay sumalubong sa kanya ang malutong at malakas na pagsampal ni Mrs. Gallardo sa kanya. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Hindi kita tinanggap sa mansyon ko para akitin lang anak ko. Sa lahat ng naging mga kasambahay ko, ikaw ang pinakamakapalang muka. Pero ma'am, umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa sa mansyon ko. Lumayas ka. Saad ni Mrs. Gallardo. Mabigat man sa loob ni Chantal, ay umalis siya ng mansyon. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Zell dahil binabantayan siya ni Mrs. Gallardo at alam niyang magiging mahirap lang sa kanya ang umalis kapag nakita niya si Zell, kaya minabuti niyang umalis na lang. Ang akala ni Chantal ay okay na noong umalis na siya. Ngunit ilang linggo lang ay nalaman niyang buntis siya. Nagdadalang tao pala siya sa anak nila ni Zell. Gayunpaman ay hindi nalungkot si Chantal sa kinahinatnan ng buhay niya dahil may 3 batang dumating sa malungkot niyang buhay. Nanatili siyang malayo sa mga magulang niya dahil gusto niyang maging independent. Dahil malakas naman siyang pinalaki ng mga magulang niya, ay nakaya ni Chantal ang lahat kahit pa ay mag-isa lang siya sa buhay na siyang nagtataguyod sa triplets. Samantala, si Zell naman ay halos nalugmok ang buhay nang pagkagising niya kinabukasan ay hindi niya na mahagilap si Chantal. Ilang buwan niyang hinanap ang dalaga, ngunit ay hindi na niya ito makita pa. Tanong nga ni Manong Max. O iyo, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Baka mapagalitan ka ni Madam kapag nalaman niyang bumibisita ka na naman dito sa amin. Tanong ni Manong Max. Hindi naman niya malalaman kung walang magsusumbong. Kung bakit ka ba kasi umalis sa amin, Manong Max? Iniwan na nga ako ni Chantal tapos ikaw naman ang sumunod. Ang hilig niya talagang saktan ako no? Napatawa na lamang si Max sa narinig ng lalaking alam niyang itinuring niyang anak.
Nagpaalam naman ako sa iyo na alis ako, 'di ba? Sabi ko nga, gustuhin ko mang manatili sa inyo dahil pamilya na ang turing ko sa inyo ni Madam, pero hindi naman po pwede dahil wala nang makakasama pa ang asawa ko sa bahay magmula nang mamatay ang anak namin. Hindi na nakipagtalo pa si Zell at tumulong na kay Manong Max na mamasada sa jeep. Sa tuwing nauumay na siya at pakiramdam niya ay tatanda siya ng maaga sa kumpanya, ay nagpupunta kaagad siya sa bahay ng dating family driver nila. Nasasanay na rin si Max na nagpupunta ito sa bahay nila, kaya hindi na siya nagulat pa nang isang araw ay madadat na lang niya ito sa bahay nila. Zell, iho, may bagong sakay. Tanungin mo kung saan ang tungo nila. Si Zell naman na naging busy sa pakikipag-usap sa ibang mga konduktor ay napapabaling na sa may jeep ni Max. Saan po ang tungo nila? Ganun na lang ang pagkagulantang ni Zell nang makilala ang bagong sakay sa jeep na nakaparada sa terminal. Si Chantal pala ang bagong sakay at ang mas ikinagulat niya ay ang tatlong batang kamukhang kamukha niya. Chantal. Si Chantal naman ay hindi na nakapagsalita pa at parang napipi na silang dalawa habang magkatitigan. Nang mas naunang makabawi ay mabilis na napatikhim si Chantal at saka ay napapaiwas na ng tingin kay Zell bago sinabi ang destinasyon nila. Gustuhin man niyang magsinungaling at bumaba na lang ng jeep, pero alam niyang ang mga bata lang ang maaapektuhan dahil nakapangako na siya na uuwi sila ng Nueva Ecija sa bahay ng mga magulang niya. Sa pagbabiyahe nila ay labis na nailang si Chantal dahil sa mga titig na iginawad ni Zell sa kanya. Gayon pa man ay nagawa niyang baliwalain ang lahat. Ang akala niya ay okay na, pero nagulat na lang siya nang makita na si Zell na kanina patitig na titig sa tatlong mga anak niya na lingid sa kaalaman ng lalaki ay anak pala nito sa kanya. Nang makarating sa lugar ay mabilis ang kilos na bumaba ng jeep si Chantal bago akmang aalalayan ng mga anak. Nang paglingon niya sa may jeep ay nadatnan niya ang tatlong bata na hawak-hawak na ni Zell para alalayang makababa sa sasakyan. Napapaiwas na lang ng tingin si Chantal at hindi na tiningnan pa ang mag-ama kahit pakitang-kita niya kung gaano kaganda tingnan ang mga ito sa mga mata niya. Gustuhin mang sabihin ni Chantal ang katotohanan, ngunit alam niyang ang mga bata lang ang masasaktan sa kanila dahil ayaw ng ina ni Zell sa kanya dahil mahirap lang siya at pawang kasambahay lang. Tara na mga anak. Saan ni Chantal? Teka lang po, Mama. Sabi ni Sean, anak ni Chantal. Bumalik ang tatlong bata sa gawin ni Zell at saka ito niyakap sa may binti habang nakatingala sa lalaki. Salamat po sa pagtulong sa amin sa pagbaba po sa jeep, Kuya Pogi. Pogi na, mabait pa. Sana po ganyan din po ang papa namin kapag nakilala po namin siya. Si Zell nang marinig iyon ay tila natutulos na sa kinatatayuan, lalo na nang makatitig ang tatlong bata at ang sarili niya ang nakikita niya. Tila ay nananalamin siya at halos ay atikihin na siya sa puso sa lakas ng pintig noon habang nakatitig sa tatlong mga bata. Si Chantal naman na narinig iyon ay napapaluhan na lang. Hindi alam ng mga bata na ang lalaking pinapangarap nilang maging ama ay siyang totoong ama pala nila. Pero sa tuwing naaalala ni Chantal ang lahat ng pupwedeng mangyari ay tila nababalik siya sa realidad. Gusto niyang ipaglaban ang pagmamahal niya. Gusto niyang ipaglaban ang pamilya niya, nila ni Zell. Pero sa tuwing naiisip niya na kapakanan ng mga anak niya ang nakasalalay sa bawat desisyong pinipili niya ay tila naduduwag na siya. Hindi niya kayang isugal ang mga anak niya para lang sa iisang buong pamilya na inaasam-asam niya para sa mga anak niya. Mabilis na nagpahid ng luha si Chantal at saka inilapitan na ang mga anak. Tara na, Sean. Ashanti. Chandre. Saad nga ni Chantal. Pero pagmamakaawa ni Zell,
Chantal, mag-usap muna tayo please. Ano pa bang pag-uusapan natin, Zel? Sa tingin ko naman wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kita mo na nga ako, ang nang iwan sa ating dalawa, bakit lapit ka pa rin ng lapit? Manhid ka ba? Kahit na nahihirapan sa bagaheng dala-dala ay hinawakan pa rin ni Chantal ang mga bata na ngayon. Nauna nang maglakad sa kanya. Hindi pa sila nakakailang hakbang nang magsalita naman si Zel. Anak ko sila, di ba? Parang nalilito na wika ni Zel na siyang tila ay nagpatigil na sa paglalakad ni Chantal. Alam niyang magmumukha lang siyang tanga kapag itinatanggi pa niya. Kamukhang kamukha at kuhang-kuha ang buong mukha ni Zel kapag tinititigan ng mga bata, kaya naiintindihan niya kung bakit napapatanong ito ng ganoon sa kanya. Pero dahil likas na magaling siyang magtakip sa mga bagay-bagay, ay nagawa niyang magsinungaling kay Zel para tantanan na sila nito. Anak ko sila, Zel. Anak ko lang sila, kaya please tantanan mo na ako. Kami ng mga anak ko, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo, kaya huwag kang magsalita na parang ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Masakit man kay Chantal ang magsinungaling sa lalaki, pero mas iniisip niya ang kapakanan ng mga anak niya. Ayaw niyang nasasaktan ng triplets niya. Naranasan na niya noon ang pakiramdam na mapalayas at mapaalis sa buhay ni Zel. Ayaw niyang maranasan naman iyon ng mga anak niya kapag pinalayas naman sila ng ina ng lalaki. Nang tuluyang makaalis sa lugar, akala ni Chantal ay okay na ang lahat. Natuluyan na niyang nataboy si Zel nang ganun lang. Hindi niya alam na may plano pala ang lalaki na sundan sila at kunin ulit ang tiwala niya. Sa sumunod na araw, hindi na nagaksaya pa ng oras si Zel at nagpunta na nga sa mumunting bahay ng mga magulang ni Chantal. At sa pagkatok niya ng kanyang kamay sa may pintuan, kaakibat doon ang kaba na alam niyang maya-maya lang ay kakailanganin niyang harapin para sa pamilyang inaasam niya kasama si Chantal at ng alam niyang mga anak niya. Samantala, si Chantal naman ay napapakunot na ang noo habang napapatingin sa may pintuan. Nasa may hapagkainan na sila at handa nang magsikain nang biglaang makarinig ng katok sa may pinto. May inaasahan kayong bisita? Ma, pa? Tanong ni Chantal. Sagot naman ng kanyang ina. Meron, si Manong Carding, baka siya na yan. Maghahatid yun ng mga kamoteng kahoy, pero ang alam ko hapon darating yun pagbuksan mo na anak, at baka napaaga ng punta rito. Sabi ng ina ni Chantal sa pag-aakalang ang kakilala ng mga magulang niya ang kumatok sa may pinto ay mabilis na binuksan ni Chantal ang pintuan ng mumunting bahay nila. Ganon na lang ang gulat niya nang imbes na ang inaasahan nilang bisita ang makita ay si Zel pa ang bumungad sa kanya. Zel? Naguguluhang tanong niya. Chantal, saad naman ni Zel. Umalis ka. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Di ba sinabi ko nang wala na tayong dapat pag-usapan pa? Bakit ba? Ang tigas-tigas ng ulo mo at hindi mo magawang makinig sa akin. Hindi pa na itutulak palabas ni Chantal ang lalaki? Narinig naman niya ang boses ng kanyang ina. Iha, sino yan? Bakit tumataas ang boses mo? O iho, ikaw pala. Saad ng ina ni Chantal. Gulat na napapatingin si Chantal sa ina niya at kay Zel na ngayon napapanganga na. Ikaw po pala, Mano po. Naku, napakabait na bata. Halika, pasok iho. Sagot nga ni Chantal. Pero ma, ano ka ba naman Chantal, may bisita pala tayo, hindi mo man lang pinapapasok? Alam mo bang, napakabait ng batang to, hindi ugali natin, ang patayuin lang ang bisita sa labas, halika iho, pasok. Sad pa nga ng kanyang ina. Hindi na nakaangal pa si Chantal. Nang ang ina na nga niya mismo ang nagpapasok sa lalaki sa loob ng bahay nila, nakikita niya ang pagtingin-tingin ni Zel sa mga butas-butas sa dingding ng bahay at sa mga butas sa bubong, pero ang ikinabilib ni Chantal sa lalaki ay hindi nito nagawang husgahan ang bahay nila kahit pa lumaki ito sa marangyang buhay. Hindi akalain ni Chantal na aside sa mga mabuti nitong puso, may respeto din pala ito sa kapwa.
Hindi parehas ng ina nito na kayang manliit ng iba nang hindi tinitignan ng kaibuturan ng puso ng ibang tao. Nang makahanap ng tiyempo na makausap ang lalaki ay nilinaw nga ni Chantal ang lahat. Ano pa bang gusto mo, Zel? Malinaw ko naman na sigurong nasabi kahapon at tantanan mo na ako, di ba? Ano pa bang kulang sa mga sinabi ko? Yung mga anak natin. Anak ko, Zel. Nasabi ko na to sa'yo, di ba? Bakit hindi mo kayang intindihin? Napailing-iling si Zel. Sa tingin mo, mapapaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo, Chantal? Kilala kita. Kilala ko ang sarili ko. At halatang halata naman na anak ko ang mga yun. Kung nasaktan ako noong umalis ka, mas nasaktan ako ngayon kasi ang akala ko mapagkakatiwalaan kita. Si Chantal naman habang nakikinig sa lahat ng panunumbat ni Zel, sa kanya ay hindi na maiwasang mapaluha. Alam niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa lalaki at ngayon ngang harap-harapan niyang nakikita ang pag-iyak nito ay parang dinudurog ang puso niya ng pinong-pino na tila ba ay ilang ulit siyang sinasaksak. Nasasaktan siya, hindi lang para sa kanya kundi para sa lalaki, sa mga anak niya at sa kinahinatnan ng buhay nila. Kung sana ay may kakayahan sila sa buhay, hindi magiging ganoon ang buhay nila. Sana ay nakabuo na sila ng pamilya at masaya na sila. Pero alam ni Chantal na hinding-hindi iyon mangyayari dahil kahit na ano pang pilit niya sa lahat, alam niyang may tututol at tututol sa relasyon na mayroon sila. Pero kahit na ganoon, gusto kong malaman mo, Chantal, kahit ilang ulit mo pang sinasaksak ang puso ko, pipiliin at pipiliin pa rin kita sa buong buhay ko. Kahit na ilang ulit mo pa akong sinasaktan, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko, Chantal. Kaya please lang, give me another chance to prove myself to you. To prove more of myself na karapat-dapat ako sa'yo. Gustong-gustong sabihin ni Chantal na karapat-dapat ito sa kanya. Na wala na itong dapat na ipakita pa dahil boto na kaagad ang puso niya sa lalaki. Dahil siya lang naman at ang estado niya sa buhay ang nagiging sagabal sa pagmamahalan nila. Tinupad ni Zel ang naging pangako niya kay Chantal. Bumawi siya, hindi lang kay Chantal kundi sa 3 anak na rin nila. Halos araw-araw ay naroon siya sa mumunting bahay ng mga Suarez. Kinikilala niya ang mga magulang nito at mas lalong kinikilala niya ang triplets na alam niyang mga anak niya kay Chantal. Kausapin mo muna ang mga bata. Maglalaba lang ako sa labas. Saad ni Chantal. Tulungan na kita. Maamong tanong naman ni Zel. Hindi na, kaya ko na to. Tulungan na kita. Malaki pa naman ang oras ko para mas makilala pa sila. May sasantabi ko naman yon, sa tingin mo ba? Mas uunahin ko pa nakausapin sila dahil lang sa gusto kong makilala bilang ama nila. Mas gusto kong unahin kita. Hindi na nga nakaangal pa si Chantal sa sinabi ni Zel na mismo ang nagbitbit ng isang palangganang labahin niya. Hinayaan niya na nga lamang ang lalaki sa kung ano man ang gustong gawin nito para sa kanya at para sa kanila. Mama, bakit po kaya palagi ang narito po sa bahay si Kuya Pogi? Nililigawan ka po ba niya, Mama? Hindi po ba magagalit si Papa kapag nalaman po niya may ibang lalaki dito sa bahay? Sabi nga ni Sean. Oo nga po, Mama. Baka po iwan tayo ulit ni Papa. Dagdag naman ni Ashanti. Gusto naman namin si Kuya Pogi pero may Papa na po kami at masama po na maghanap po kami ng iba. Kahit nandiyan naman po yung Papa namin. Dagdag naman ni Andre. Tila lumambot ang puso ni Chantal sa sinabi ng mga anak. Makikita niya kung gaano ito kaloyal sa ama. Kahit ni isang beses ay hindi pa nito nakikita ang ama. Gayon pa man nagawa nitong mas piliin ang ama kaysa sa iba. Umupo si Chantal sa upuang gawa sa kawayan at sakay hinarap ang 3 anak niya na ngayon napapanguso na nga lamang sa lungkot. Mga anak, gusto niyo bang makilala ang papa niyo? Talaga, Mama? Pwede po naming makita si Papa? Yay! Excited na po kami ni Shanti tsaka Sandri, Mama! Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chantal at kinausap na rin si Zel tungkol sa plano niya. Talaga?
Ipapakilala mo na ako sa mga anak natin bilang ama nila? Masayang tanong ni Zel. Oo, wala naman na akong magagawa pa eh. Ikaw pa rin ang Manila at dapat lang na makilala ka nila. Maraming salamat, Chantal. Salamat. Napapangiti na lamang si Chantal. At saka hinagod na ang likuran ng lalaki lalo na nang marinig itong humihikbi sa balikat niyang habang mahigpit siyang niyayakap. Walang kasalanan ng lalaki, wala itong ibang ginawa sa kanya kundi ang mahalin siya ng buong puso. Kung nagkakaganon man ang buhay nila dahil sa ina ni Zel, naiisip ni Chantal na walang kasalanan ang lalaki at deserve nito ang makilala ng mga anak nila at ang makilala bilang ama ng triplets. Deserve ng mga anak ko ang makilala ang ama nila. At deserve mo rin na makilala ang triplets natin. Doon ay naghanda si Zel sa sarili niya para makilala na ng tuluyan ng mga anak. Nagpa-reserve siya sa isang mamahaling restaurant kung saan plano niyang formal na makilala na ang mga anak. 3:00 pa ng hapon ang oras na napag-usapan nila, pero tanghali pa lang ay naroon na si Zel dahil gusto niyang handa ng lahat pagdating sa oras. Samantalang si Chantal naman ay halos hindi na magtanggal-tanggal ang ngiting nakapaskil sa labi niya, lalo na nang makita ang excitement sa mukha ng triplets niya. Mayaman po ba ang papa namin, Mama? Bakit sa restaurant po tayo magkikita? Pwede naman po sa bahay na lang. Gusto niya kasing formal na makilala kayo, kaya sa restaurant niya gusto makipagkita. Napakunot noo si Ashanti. Bakit po kapag ba nasa bahay tayo, hindi na po yun magiging formal? Takang tanong ni Ashanti. Formal pa rin naman pero kilala ko ang papa niyo. Hindi siya nagsasettle for less. Gusto niyang ibigay ang lahat, hayaan niyo na. Gusto niyo rin naman kumain ng masasarap, hindi ba? Sagot naman ng triplets. Opo, Mama. Sabay-sabay na sabi naman nila. May kutsing ipinasundo si Zel sa kanila sa bahay. Habang lulan nga sa mamahaling sasakyan, ay hindi na maiwasan ni Chantal ang makabahan. Lalo na sa magiging reaksyon ng mga bata kapag nalaman nilang ang lalaking umaaligid sa kanila ay siyang ama pala nila. At nang makarating na nga sa naturang restaurant, ay inalalayan na sila ng lalaking nagbabantay sa kanila. Nang tuluyang makapasok sa loob, ay nadatnan nga nila si Zel na kanina pa hindi mapakali sa private room na inukupa na nito. Kuya Pogi, ano pong ginagawa niyo rito? Kilala niyo po ba ang papa namin? Tanong ni Sean. Si Zel naman ay tila hindi na makapagsalita sa naging tanong ng bata. Kilala siyang magaling manalita, lalo na sa larangan ng negosyo, pero heto siya at natatamim sa naging tanong ng anak niya sa kanya, kahit ang simple lang naman ng naging tanong nito sa kanya. Anak, upo muna tayo. Hinintay muna ni Chantal na matapos sa pagsiserve ang mga waiter bago niya sinimulan ang pagsasalita. Wow, ang daming pagkain. Si Papa po bang naghanda nito, Kuya Pogi? Si Zel naman na narinig iyon ay tila naluluha na. Alam niyang hindi pa siya tuluyang tinatawag na papa ng mga bata pero alam niya na kaagad kung gaano nakaganda ang matawag na ganoon ng 3 anak niya. Si Chantal naman ay napapatikhim na at tiningnan na ang mga bata. Mga anak, si Kuya Pogi niyo. Siya ang papa niyo, si Zel. Papa? Tanong ni Sean. O anak. Siya ang papa niyo. Sa ginawang pagpapakilala ni Chantal ay doon tuluyang napaluha si Zel. Pwede ko ba kayong mayakap? Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang 3 at nagsitakbuhan na nga lamang sa gawin ni Zel para mayakap ang ama. Papa? Sabay-sabay na sabi ng 3 bata. Napaluhan na lamang si Chantal lalo na nang marinig ang iyakan ng 3 habang mahigpit ng nakayakap kay Zel. Ilang taon niyang nailayo ang mga anak sa ama kaya naiintindihan niya kung bakit gano'n na lang ang pag-iyak ng 3 nang tuluyang makilala ang ama na si Zel. We love you, Papa. Sorry po kung hindi ka po namin nakilala kaagad. Okay lang. Nakilala ko naman kayo kaagad pero hindi ako naglakas ng loob
para magpakilala sa inyo. Nire-respeto kong desisyon ng mama niyo, hinintay ko lang kung kailan siya handa. Hinawakan ni Zel ang mga pisngi ng mga bata. Isa-isa habang pinakatitigan ng mga to sa mata. Ngayong nandito na ako, wala nang makapagpapahiwalay pa sa atin mga anak. Hindi ko hahayaan yun. Tinupad ni Zel ang mga naging pangako niya. Mula sa pagbawi sa kanilang lahat at hanggang sa hindi paglisan sa buhay ng mga to, halos ibinigay ni Zel ang lahat sa mga bata. Cravings, pagkain, laruan, pagmamahal, kalinga, lahat. Lahat ng yun na ipakita ni Zel kahit na sa maliit na panahon na meron siya. Kasamang mga bata. Sa ilang buwang palagi ang pagsama sa mga ito ay naisipan ni Zel na gawing formal ang relasyon ni Chantal at ang pagiging ama niya sa mga bata, lalo na ang gawing formal ang pamilya nila. Naisipan na niyang ipakilala na sa pamilya niya ang mumunting pamilya na nabuo niya kasama si Chantal. Chantal, magbihis kayo bukas, may pupuntahan tayo. Saad ni Zel. Saan naman tayo pupunta? Alam mo Zel, palagyan mo na lang ginagalang mga bata. Dapat makontento lang kami sa simpleng bagay. Huwag mong baguhin ang lifestyle namin. Hindi naman tayo gagala, pupunta tayo sa mansyon. Ipakikilala ko na kayo sa mga magulang ko. Tila, saan narinig ay nabigin si Chantal? Napapaatras siya. Tila bumabalik ang naging banta ng ina ni Zel sa kanya. Heto na naman siya. Naduduwag. Hindi, ayoko. Ayokong bumalik sa mansyon. Baka mamaya, magbago pa bigla ang buhay ng mga anak ko. Anong nangyayari, Chantal? Bakit takot na takot ka? May nangyari bang hindi ko alam? Chantal, sabihin mo sa akin. Pagpupumilit naman ni Zel. Tila nabahala naman ito sa panginginig at nakitang takot sa mukha ni Chantal dahilan para tanungin niya ng ganon. Ganon na lang ang gulat ni Zel nang makita ang luha nga na kanina pa tinitimpi ni Chantal. Hindi siya manhid. Alam niyang may ibang nangyari. Hindi pa man nasasabi ni Chantal ang totoo ay may kutob na kaagad siya. Bagay na siyang tila ay nagpabuhay sa inis na nararamdaman ni Zel para sa ina niya. Anong ginawa ni mama sa'yo, ha? Sabihin mo sa akin. Tanong pa ni Zel. Please, ayoko nang bumalik sa mansyon niyo, Zel. Ayoko doon, dito na lang ako. Hindi, ipakikilala ko kayo kay mama. Ipaalam natin sa kanyang relasyon natin. At ang mga anak natin, huwag kang matakot, nandito ako. Magtiwala ka lang sa akin at hindi ko hahayaan na may manakit sa inyo. Natatakot man ay nagtiwala na lamang si Chantal kay Zel. Doon nga ay sabay-sabay silang nagpunta sa mansyon ng mga Gallardo. Nanginginig man sa takot ay nilakasan ni Chantal ang loob niya. Sa pagpasok pa lang ng magarang gate na noon ay kinamangha niya. Wow! Ang laki po ng bahay mo, Papa. Dito na po ba tayo titira? Oo nga po, Papa. Dito na po ba tayo titira? Ikaw, kami, si Mama La, tsaka si Papa Lo. Saad nga ng triplets. Si Zel na narinig yun ay napapatawa na lamang sa kakulitan ng mga anak nila, ni Chantal. Nagbunta lang tayo rito para ipakilala kayong lahat sa mga magulang ko. Pero kung gusto niyong tumira dito, okay lang din, pwede ko yung gawin. Si Chantal na narinig ang sinabi ni Zel. Mahina ng kinurot ang tagiliran ng lalaki. Natatakot na nga siya sa pagpunta lang doon tapos ngayon ay sinasabi nitong titira sila sa bahay. Mga anak, ano nga yung sinabi ko sa inyo noon? Okay lang na maliit po yung bahay nakatira. Basta po, puno naman po ng saya at pagmamahal. Sagot naman ni Andre. Tama, kapag titira kayo rito sa mansyon, hindi niyo madadala si Mama La at saka si Papa Lo. Gusto niyo bang mawalay sa kanya? Tanong pa ni Chantal. Hindi po Mama, love po namin si Mama La tsaka si Papa Lo. Ayaw po naming iwan sila sa bahay natin, Mama. Cute naman ang mga anak ko, pahalik nga. Si Zel naman na nanunood sa mag-iinan niya. Hindi maiwasang mapangiti na lamang sa nakita. Tuluyan silang pumasok sa loob ng mansyon at doon nga ay hinanap ni Zel ang ina. Manang, nasan si Mama? Tanong ni Zel. Sagot naman ng mayordoma. Nasa itaas pa iho, baka pababa na rin yon. O iha Chantal, ikaw pala buti bumalik ka na. Sino naman itong cute na batang to? Mga anak ko po manang. Sagot ni Chantal. May mga anak ka na? Tanong ng mayordoma.
Anak po namin Manang Yalaya. Saad naman ni Zel. Doon na halos lumuwa ang mata ni Manang sa narinig. Anak niyo? May anak kayo ni Sir Zel, Chantal? Bago po ako napalayas sa mansyon, may nangyari po sa amin ni Zel, Manang. Hindi naman po ako nagsisisi na nagbunga po yung ginawa po namin dahil ibang kasiyahan naman po yung naging dulot noon. Tsaka ang blessing yung mga anak ko. Sila yung tipong naging sandalan at naging rason ko para mas maging matatag at manatiling maayos ang buhay. Kung wala po sila, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Tumangot ang mayordoma. Proud ako sa iyo, Iha. Hindi madali ang maging isang single mom lalo na sa edad mo. Nasa ganoong pag-uusap sila nang biglaang silang makarinig ng boses at ng mga yabag na alam ni Chantal na ilang taon niyang kinatatakutan noon. Sino yan? Sabi nga ni Mrs. Gallardo. Ganun na lang pagka-estatwa ni Chantal nang sumalubong sa kanyang nakataas na kilay ng donya. O Chantal, ikaw pala. At may mga kasama ka pala. Ang kapal-kapal naman ang mukha mong umapak sa mansyon ko. Matapos ang ginawa mo, may gana ka pa talagang bumalik at magpakita rito? Tanong ni Mrs. Gallardo. Ma, pagpipigil naman ni Zel. Kunot noong saad naman ni Mrs. Gallardo. Zel, anong ginagawa mo dito? Diba dapat ay may ginagawa ka sa kumpanya at bakit nakahawak ka dyan sa babaeng yan? Ma, hindi lang siya babae. May pangalan siya, si Chantal. At siya ang babaeng ibig kong pakasalan. Lakas loob na saad ni Zel. Nahihibang ka na ba, Zel? Ano ba ang pinakain ng babaeng yan sa'yo at ganyan ka kapatay sa kanya? Nakalimutan mo na ba? Iniwan ka ng babaeng yan. Sinaktan ka niya kaya bakit dikit ka pa rin ang dikit sa babaeng yan? Alam kong alam mo kung bakit siya umalis sa mansyon natin, Ma. Pero hindi kami nagpunta rito para kumprontahin ka. At ipamukha sa'yo na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Nandito kami para ipaalam sa'yo. Sa buuin naming pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo. Ina kita. Nirerespeto po kita. Kahit na ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan ang mumunting pamilya ko, ipinaalam ko pa rin sa'yo dahil ina kita. Saan naman ni Mrs. Gallardo? Sa tingin mo ba, natutuwa ako sa mga pinagsasabi at pinaggagawa mo ngayon? Hindi. Mamili ka. Ang babaeng yan o ang mana mo? Ganun na lang ang gulat ni Mrs. Gallardo nang imbes na matakot si Zel, napapangiti pa ito. Sa tingin mo ba ay matatakot ako dyan, Ma? Tinuruan ako ng babaeng to kung paano makontento. Tinuruan ako ng babaeng pinakamamahal ko kung paano maging masaya nang hindi gumagamit ng pera at kapangyarihan. Tapos ngayon pinapapili mo ko kung mana ba o babaeng pinakamamahal ko at ang mga anak ko? Simple lang ang sagot ko, Ma. Siya at ang mga anak namin ang pinipili ko. Ilang taon akong namuhay, hawak-hawak ang mana ko. Naging masaya ba ako, gaya ng kasayahang ipinaramdam ni Chantal sa akin gamit ang pagmamahal, Ma? Hindi! Doon ko lang naramdaman ang totoong saya noong dumating na siya sa buhay ko. Kaya simple lang magiging sagot ko sa tanong mo. Siya at siya lang ang pipiliin ko, wala ng iba. At mga alis na si Zel. Kasama ang mga to ng maalalang mga bata. Siya nga pala, Ma. Ashanti. Chandre. At si Sean, mga apo mo. Hindi naman siguro may pagkakailang mga anak ko sila kaya alam kong hindi mo na masasabi pa na pinipikot lang ako ni Chantal at nagsisinungaling lang siya dahil alam kong alam mo na kamukhang kamukha ko sila nung bata pa lang ako. Mabilis na hinawakan ni Zel ang kamay ni Chantal at ng triplets niya nang si Chantal naman ang huminto sa paglalakad at bumalik sa gawin ni Mrs. Gallardo. Wala akong naging lakas ng loob na sagutin kayo noon, Madam. Pero naisip ko na hindi magiging ganun katatag ang pamilya ang nabuo namin kung palagi ang si Zel na lang ang lumalaban sa amin. Kaya nandito ako sa harapan mo para ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Wala man akong pera pero maipapangako ko po na maibibigay ko sa kanya ang tunay na saya at pagmamahal dahil deserve din po yun ni Zel, Madam. Papaalis na sila sa mansyon nang nagulat siya nang ang tatlong bata naman ang lumapit sa donya. Mag-ingat po kayo rito sa mansyon, Lola, Ma. Kahit po ayaw mo po sa amin ni Mama, mahal ka po namin dahil ikaw po ang ina ni Papa. Sabi po sa amin ni Mama, mahalin namin ang kapwa namin kahit na ayaw po ng iba sa amin.
Kaya mahal ka po namin, Lola Ma. Ingat ka po rito dahil wala po kami na makakatingin sa'yo rito eh. At nang niyakap na nga ng triplets, ang Donya ay doon na napapaluha, si Chantal. Hindi niya aakalain na napalaki nga niya ng maayos ang mga anak niya kahit pa hindi sila ganoon kayaman. Doon talaga masusukat na kahit na ano pa ang katayuan mo sa buhay. Basta ay naituturo mo ang tama ay lalaking may mabuting puso ang mga anak mo. Bata pa lang ay tinuturuan na ni Chantal ang mga anak niya na maging mabait sa kapwa. Hindi niya aakalain na gagawin ito ng mga anak niya, lalo na sa lola ng mga ito na ayaw sa kanila. Sa ilang buwan na pagsasama sa iisang bubong, lalo na sa mumunting bahay, ay doon nga naramdaman ni Zell ang totoong saya. Hindi man siya nakatira sa magara at yayamaning bahay, mayaman naman sila sa pagmamahal at kasiyahan. Gamit ang perang naipundar ni Zell sa pagtatrabaho sa sariling kumpanya, ay nagawa niyang magpatayo ng iba't ibang negosyo para sa ikakahanda niya sa nalalapit na pagkabuo ng pamilya nila. Kasal na lang ang kulang at magiging ganap na silang isang buong pamilya. Sa hinabahaba ng prosesyon, dumating din ang inaasam-asam nilang araw, ang kasal. Chantal Suarez, do you take Zell Gallardo as your lawfully wedded husband? Tanong nga ng pare. I do, father. At doon na nga tinapos nilang kasal sa isang matamis at mainit na halik na nagsisilbing simbolo sa pagkabuo ng pamilya nila. Nagkakasayahan sila sa isang private resort. Congratulations dito, congratulations doon. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglaang may dumating na hindi inaasahang bisita, si Mrs. Gallardo. Ma, tanong nga ni Zell. Mabilis na itinago ni Zell ang mag-ina niya sa likod niya sa pag-aakalang naroon ang ina para saktan sila. Hindi pala yun ang plano ni Mrs. Gallardo para sa kanila. Kung nandito ka para guluhin kami, huli ka na ma. Kasal na kami ni Chantal. Huwag mo nang ituloy pa ang plano mo dahil kahit ina pa kita, tatawag at tatawag ako ng mga security kapag gagawa ka ng gulo. Congratulations anak. Yun naman ang sinabi ni Mrs. Gallardo. Hindi na napatapos pa si Zell at tila ay natulos na lang sa kinatatayuan sa narinig. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga katagang alam niyang ilang buwan niyang hinintay na marinig mula sa ina. Ma, naluluhang wika na lamang ni Zell sa ina at doon napatakbo si Zell at napayakap sa ina na ngayon ay halos mapahikbi naman sa pag-iyak. Sorry anak kung naging masamang ina ako sa'yo. Hindi ko na naisip ang kaligayahan mo. Hindi ko na naisip kung ano ang tunay na makakapagpasaya sa'yo. Kaya pasensya na at nahuli si mama. Okay lang ma, ang importante ngayon okay na tayo. Humarap naman si Mrs. Gallardo kay Chantal. Iha, pasensya na sa ginawa ko noon sa'yo. Sa pagkabulag ko sa pera at sa pagiging matapobre ko. Hindi ko na naisip kung sino at ano nga ba ang tunay na makakapagpasaya sa anak ko. Salamat at hindi mo siya sinukuan ni Iha. Okay lang po. Sumuko ako nung una pero noong ipinakita niya sa akin na makakaya namin. At mula nung ipinaglaban mula sa'yo, doon ko naisip na lumaban din para sa amin. Pwede ko bang makita ang mga apo ko? Mabilis namang tinignan ni Chantal ang mga anak niya na ngayon nakatago pa nga sa likod niya. Mga anak, magmano kayo sa lola niyo. Hindi naman nabigo si Chantal. At si Mrs. Gallardo dahil umalis nga mula sa pagkakatago ang tatlo at lumapit sa ginang para yakapin ito. Napaluhan na lamang si Chantal. At Zell at lalo ang ibang taong nakasaksi sa lahat ng nasaksahan nila. Lola Ma, hindi ka na po galit sa amin? Hindi naman ako nagalit sa inyo mga apo. Pasensya na kung pinagtabuyan ko kayo nung una nating kita. Ang sama ko na siguro dyan sa isip nyo. Hindi ka naman po naging masama sa isip namin, Lola Ma. Naintindihan ka po namin at saka naniniwala po kami na ang lahat po ay kailangan ng oras. It takes time po bago mo po kami matanggap. Kaya inintindi ka po namin. Kaya heto po, tanggap ka na po namin. Salamat po sa pagtanggap sa amin, Lola Ma.
At nang sabay na ngang nagsiyakapan ng tatlo, kay Mrs. Gallardo ay doon napapaiyak ang ginang. Bagay na siyang ikinasilay ng ngiti sa labi ni Chantal. Hindi niya lubos sa akalain na darating at darating pa pala ang araw na magkakayos sila ng ina ni Zel, ang babaeng tanging naging hadlang sa pagmamahala nilang dalawa. Tama ang anak niya. It takes time. Lahat ng mga bagay at tao sa mundo ay kailangan nating bigyan ng sapat na oras para makapag-isip-isip at makakuha ng tamang desisyon. Dahil kung mamadaliin mo, pupwedeng maling desisyon ang mapili ng isang tao. Sa sitwasyon ni Chantal, nagkamali man siya sa una pero nagawa niyang maipaglaban ang pagmamahal na akala niya hanggang sa panaginip na lang niya matatamasa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Chantal at Zel. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez,
Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitch Ricarch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlylene Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Ronchan Rodriguez, Hayas Minda Clison, Nilda Padilla, Anita Hernando Ani Bocao, Lily Roda Barcial, James, Esther Huta, Presbyteros Rose, Ostonaldito, Melds Nagales, Merlylene Linley, Nita De Castro, Annie Hoson, Rosemary Corpus, Marilyn San Jose, Merlin Bilbar, Maria Luisa Bichuela, Lisa, Augustina Niceto, Bebs Libungan, Shirley Platino, Waynoni Anya Lucas of Bacolod City, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Merlin Baroza, Marites Nitura, Irene Bocao, Annie, Bin Siolim, Inday Cardoniga, Mercy Villantes, Rosemary Vasquez, Lovina Galang, Mila Gonzalez, Matea Estrera, Zenaida Porter, Annalie Flor, Evelyn, Maria Valete, Mercy Kate Vlogs, Ona Basco Guin, Donna Bugayong, Carmencita Falcon, Chubby Doll, Lovina Galang, Rebecca Tezuka, Renato, Kuya Atok, Veronica Briseño, Eli Ramirez, Maria Valete, LV Candontol, Filipina 08, Enday Samante, Enday Lebra, Merlin Gomez, Maria Merly Brogada, Evelyn, Alexa Ani Gomez, Farida Piang, Mercedita San Jose, Lucena Bunag, Cleo Waling, Maria Luisa San Jose, Drine, Chi Sevilla, Merlin Baroza, Goldfinger, Evan, Camindanao, Salve Celes, LV Balanza, Bernardita Bravo, Evan, Ana Corasawa, Ann Mariano, Maria Behero, Flora Gabriel, Nena Ano, Rosalina Herrera, Teodora Villar, Chubby, Joy Empleo, Eli Bitasolo, at shoutout na rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and shoutout po sa ating lahat. God bless everyone.